So, today, I decided to share my thoughts sa mga things na sana meron yung kotse na na-consider ko bago siguro ako bumili ng kotse dati. So, I have a Mazda 2, 2019 model. 5 years na siya, tapos ko na siyang bayaran. Thank you, Lord. For the past 5 years that I've been driving this one, and also as a passenger princess, may mga small things lang ako naisip or napansin na mas okay kung meron sana yung kotse. Pero overall, okay naman yung kotse. Nagampanan naman niya yung purpose niya, which is to bring me from point A to point B. So, that's it lang naman yun, diba? So, let's start! Okay, number 1. As a driver and as a passenger princess, mas okay yung kotse na merong cup holder. Dito at saka doon. Iba lang siya, guys. I know may mga nabibili na sa Shopee na pwede mong ikabit. Pero syempre, mas astig yung naka-built-in siya sa kotse mo. Sa mga nanonood nito na nagko-consider, little things lang naman pero baka maging game changer. Number 2, armrest. Itong armrest na to, hindi talaga to kasali sa Mazda 2. Binili ko lang siya sa Shopee. So, natatanggal siya actually. Ayan. Basta sinusok-sok lang siyang ganyan dun sa cup holder. So, nag-occupy siya ng space dun sa cup holder. Baka lang, trip nyo na may armrest. Ako, yun, as a driver pala. As a driver, parang okay yung may armrest. Parang minsan, dahil automatic din to, chill driving ka lang, nakaganyan ka lang. Tas, sorry, dapat dalawang kamay sa manibela. Pero minsan, di ba, nakakapag-chill ka lang ng ganyan. Pati yung passenger mo, nakaganon lang. Hindi, may nabibili nga naman. Hanap ka lang ng swak doon sa model ng auto mo. But, yeah. Number 2 is armrest. Number 3, okay yung maraming lalagyanan ng mga cups. Kasi alam nyo yung nakaka-happy yung marami kang pwedeng paglagyan. Ti-take out kayo, nagda-drive-thru kayo, wala kayong mapaglagyan ng mga drinks, diba? Kasabay na rin nun, space for the coins. Kasi ito wala eh. Pwede na yung mga cup holder. Just dito din. Pero baka merong kotse na may magandang coins holder? May ganun ba? Okay, number 4. Mas okay yung kotse na may ganito, guys. Yung sa handle ng door. Nagagamit ko siya suksukan ng suksukan talaga. Nagagamit ko siya sa lagayan ng cellphone. Meron din kaming Montero, wala siyang ganyan. So, nilalagay ko yung phone ko pag naka-passenger ako sa Montero dito. Parang hassle. Mas convenient yung nasa tabi mo lang, di ba? So, again, little things. Pero ako, naisip ko lang, ang okay pag ginagamit tong Mazda kasi meron akong lalagyan ng phone. So, baka lang maisip nyo, baka ma-consider mo, girl. Number 5 is tong dashboard. Alam ko na yung mga bagong models ng kotse ngayon, parang naka-digital na ata sila. Which is okay din. Pero ang masasabi ko lang siguro, kung bibili ng kotse, hindi naman siya ganun ka-big deal if it's analog or if it's digital. Kung may budget din, go. Kung wala, okay lang din naman tong analog. So, connected na rin sa dashboard. Feeling ko naman, for the media display, yung mga bagong cars, naka-built-in na siya dun. So, okay naman siya. Para baka pag-Waze ka, na malaking screen mo, dun ka na rin mag-Spotify, connect ka na lang sa phone mo via either USB or via Bluetooth. So, ayun, ginagin na tayo sa pagkatapos ng ating video. Pero those are the 5 things na pwedeng ma-consider ng mga gustong bumili ng bagong kotse. And siguro sa usapin din na automatic ba o manual? Girl, mag-automatic ka na, huwag ka na mag-isip pa ng kung ano-ano dyan. Oo, astiging marunong mag-manual. Kung marunong ka mag-manual, edi good. Pero sa convenience, ay nako, automatic na. Lalo na kung nasa Pilipinas ka, pag traffic, slow moving, hindi ka na mapapagod sa pagka-clutch-clutch ng mga ganyan. Pag-ganun-ganun ng mga cambio mo. So I hope nakatulong tong video na to sa iyong pag-decide. And congrats sa iyong decision to buy your own car. Be responsible sa pag-drive. Be a defensive driver. Huwag paganahin ng init ng ulo. Huwag maging kamote driver. Huwag mag-road rage. Always be defensive. Congrats for your new car!